Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito, sa pribileyo na tayo po ay makasamba sa pamamagitan po ng pagbubulay ng salita ng ating Diyos mula sa banal na kasulatan. Magsimula po tayo sa panalangin. Ipagpasalamat po natin sa Diyos ang isang magandang umaga, panibagong kalusugan at kalakasan. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, o Diyos na may likha ng langit at lupa, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinuwalhati ka namin. Salamat o Diyos sa buhay, sa bagong pag-asa. Salamat po o Diyos kalusugan. Salamat sa magdamag na naranasan namin ng iyong pagkalinga. At Ama, ang samo namin sa iyo. Marapatin mo o Diyos, ikaw ang aming maparangalan sa oras na ito sa aming pagsamba, pagbubulay ng iyong salita. Salamat o Diyos, ikaw ang magtuturo sa amin at sa pangalan mo po, Panginoong Jesucristo, ang dalangin po namin. Sa karangalan ng iyong pangalan, samahan mo po kami. At ikaw ang maghayag sa bawat isa na makikinig, makakapanood ng live stream na ito. Ikaw po, Panginoon, na magturo sa amin. Makikinig po kami. Maraming pong salamat. Ikaw ang patuloy na mararanasan ng bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin na may papuri, pasasalamat sa banal na pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang Diyos. Sa kabila po ng pandemic, hindi po nagiging hadlang ang ating pagsamba sa ating Diyos at naman mga sitwasyong nagaganap sa ating paligid, maging sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Sinasamahan niya po tayo. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay nakasulat po sa aklat ng mga bilang o sa number, 2 chapter po. Para makuha ko po yung mensahe sa atin lahat ng Diyos. Sa Numbers chapter 13, chapter 14. Babasahin ko lamang po ay ang verse 8. Ang sabi po ng Panginoon, "And if the Lord is pleased with us, He will bring us safely into that land and give to us. It is a rich land flowing with milk and honey." Purihin po salita ng Diyos. Sabi nga po natin, sa Tagalog, kung malulugod sa atin si Yahweh, ibibigay niya sa atin ang lupang iyon na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Purihin po ang salita ng Diyos. Napakaganda pong ito ng pangako ng Diyos. Sa Tagalog maganda lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay. At ito ang pinapangarap ng halos lahat ng tao. Yung siya'y maayos ang kabuhayan at sagana sa lahat ng bagay. Pag sinabi naman natin sagana, basta sapat sa lahat ng bagay, hindi naman sobra-sobra, kundi talagang sapat. Merong konting sobra, pero yun pa rin ang pangarap natin lahat. At paano po natin matatamo ito? At ano ang sitwasyon ng sabihin ito ng Diyos? Sa panahon po ni Moises, nang patiktikan niya ang lupang Kanaan na ibibigay sa kanila ng Diyos, ang lupang pangako. Ito po yung sa panahon ni Moises na inutos ng Diyos, puntahan nyo ng lupang pangako, tiktikan nyo, tignan nyo, at ibibigay ko sa inyo. At ganun din sa buhay natin. Matapos nating maranasan ng Diyos, nagbigay ng direksyon, nagbigay ng panuntunan ng Diyos sa paglalakbay sa buhay na ito para matamo yung lupaing na mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Maganda sa English, a rich land flowing with milk and honey. Ito po yung sagana. At ganito po yung kalagay ng bansang Israel. Matapos silang palayain ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto, hanggang doon sa disyerto, sa ilang sa kanilang paglalakbay, at sa kanilang pakikipaglaban,
Matapos na mamatay si Moises at si Josue na at saka si Caleb ang nangangasiwa, si Caleb ay sabihin natin isa sa kanang kamay ni Joshua. At matapos sa kanilang pakikipaglaban, tinagubilinan sila ng Diyos. Puntahan nyo ang lupang Kanaan at ibibigay ko sa inyo. At yun ang paglalakbay, makarating sa lupang pangako. At tayo din mga Kristiyano, tayo mga mananampalataya, matapos nating maranasan, palayain tayo ng Diyos sa kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay, binigyan tayo ng panuntunan sa lakbay sa buhay. At maranasan natin yung magandang lupain at sagana sa lahat ng bagay. Kaya sa umagang ito ang pag-uusapan natin, beyond the pandemic. Pwede ho natin maranasan ito. Pansinin niyo po, ang bansang Israel nakikipagbaka pa nun. Mayroon pang labanan, pero sabi sa kanila ng Diyos, puntahan niyo ang lupang Kanaan. At yan po ang chapter 13, chapter 13 at chapter 14. At ang topic natin sa umagang ito, life journey. Ang buhay paglalakbay. Lahat po tayo dito ay manlalakbay lamang sa mundong ito. Ang tao lang ay mayroong iba't ibang paraan. Subalit ang banal na kasulatan, ang Biblia ay nagtuturo ng paraan upang maabot natin yung maayos na buhay na pangako ng Diyos. Tulad sa ibinigay na paraan ng Diyos sa bansang Israel para makarating. Matapos silang palayain sa pagkaalipin, ibibigay na ng Diyos sa kanilang lupang pangako. At binigyan sila ng tagubilin, puntahan ang lupang pangako. Kaya dito po ang pag-uusapan natin, a life journey. Sa buhay na ito, sa pangako ng Diyos, sa kabila ng mga sitwasyon sa ating paligid. Alam naman natin sa ating paligid, lalo na dito sa Metro Manila, totoo GCQ pero mas mahigpit, parang binanggit lang GCQ pero ganun din. Mas marami rin bawal. At pinagpitan pa sa Metro Manila ang tinatawag na curfew. At talagang inuhuli. Parang ECQ rin. Ginamit lang yung termino GCQ para mabuksan ang mga negosyo o pagkakakitaan at para mabuksan para sa lahat ng manggagawa ay makapagtrabaho at matugon yung pangailangan. At yan ang paraan ng tao. Titignan natin yung paraan ng Diyos para matugon yung ating pangangailangan sa buhay nating ito. Tumingin po ako ng definition ng life journey dahil ito po ang topic natin. Ang sabi ni Kelly McHale, ang sabi niya po life is a journey. It is about growing, changing, and coming to terms with who, what you are, and loving who and what you are. Grabe yung sinabi niya, no? Ang paglalakbay sa buhay na ito ay tumutukot po sa paglago, pagbabago, pagdating ng mga bago na kung sino at kung sino tayo at yung pagmamahal na kahit kanino at kung ano tayo. Ibig sabihin sa buhay talaga, kung pag-aaralan, kailangan talaga nag-grow. Problema nga, hindi nga nag-grow. Pangalawa, nagbabago. Pero balik na rin natin, nagbabago, nag-grow. Vice versa, pero hindi nararanasan ng maraming tao to. Ang sabi naman ni Oliver Goldsmith, ganito ang kanyang sabi, life is a journey that must be traveled, no matter how bad the road and accommodation. Grabe yung kay Oliver Goldsmith. Alam niyo po, masarap magbabasa pero nakakatulong po sa akin ito At nakakatulong. Sabi po ni Oliver, ang paglalakbay sa buhay, paglalakbay
kahit ano pang hindi kagandahan ng pagdadaanan. At yung lugar na pupuntahan kahit hindi rin maganda, basta tuloy lang. Katulad doon nga sa pandemic na ito, sa ating paglalakbay na ito, hindi maganda. Kaya maraming ang na laban lang basta kumita. At yan ang journey. Pagdating doon sa accommodation, sa lugar na pupuntahan, mga nagtatrabaho ngayon sa opisina, kailangan pa rin ng face shield. Ganyan talaga ang grabe. At totoo ito yung sinasabi ni Oliver Goldsmith, ganyan talaga ang paglalakbay sa buhay. Pero paano pa? Kung titignan, doon sa paglalakbay na yon, ano ba yung mga hakbang, o ano nga ba ang buhay paglalakbay para maranasan? Paano nga ba yung buhay paglalakbay para maranasan natin? Dito sa sinabi dito, life is a journey that must be traveled. Kailangan nating maglakbay no matter how bad the road and accommodation. Kahit masama yung dadaanan, kahit yung pupuntahan natin hindi ayos, tuloy lang. Ganyan talaga ang buhay sa mundong ito. At sa pagpatutuloy natin yan, sabi naman ni Kelly Maxwell, dun sa paglalakbay natin, kahit masama yung dadaanan, yung lakbayin at yung pupuntahan, naabutan, kailangan nag-grow at nagbabago. Kahit sino man abutan natin at kung sino talaga tayo. Kaya dito, mag-uusapan natin, paano nga ba ang buhay paglalakbay? O ano nga ba ito? Tatlong bagay lang po ang pag-uusapan natin. Ulitin ko po, ito po yung titignan natin yung buhay nung sinabi po ng Diyos kay Moises, o nakarating na kayo, natapos na, nasakop niya na ibang lugar. Pumunta kayo sa lupang Kanaan na ibibigay ko, na ipinangako ko sa inyong sa inyong lahi na Jacob. At kayo ay pumunta at tignan ang lupang Kanaan. At mula dito sa paglalakbay na ito, pagpunta doon sa lupang Kanaan, hanggang sa makarating doon, ito yung titignan natin gabay. O ito yung titignan natin paano ang paglalakbay. O ano ang paglalakbay sa buhay na ito, katulad ng binigay ng Diyos ng lakbayin sa buhay ng bansang Israel. Ang una po, ano ang buhay? Life is a challenge. Tandaan po natin, ang buhay ay isang hamon, a challenge. Katulad ng bansang Israel, nung sila'y pinalaya na sa pagkaalipin sa Ehipto, sinamahan, iningatan ng Diyos hanggang sa makarating doon sa maayos na yung buhay nila. Binigyan ngayon sila ng Diyos ng free will, na sabihin natin alayan, sige, eto na. Puntahan nyo na yung pangako ko sa inyo, ang lupang pangako. Tandaan po natin, a life without a challenge is nothing. Ang buhay na walang hamon ay walang kahulugan. Ang buhay po, sigurado po, mas maganda ay kung meron challenge. Mahirap po pag ang buhay walang challenge. Boring. Hindi maayos, sabihin po natin. Kaya yung iba nabubuhay ng walang challenge ang buhay. Pagka nagkaroon ng ganitong pandemic, hindi alam kung ano gagawin Kasi walang challenge, walang naging experience. Kaya ito po ang pag-uusapan natin. At yan po ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. God gave a challenge to clans of Israel to be at Canaan. Ang challenge, sila mismo lang pupunta. Hindi katulad nung lumabas sila sa Ehipto, sinamahan talaga sila ng Diyos. Yun talagang parang bata. Pagka umaga, andun yung ulap. Sinasamahan sila ng Diyos. Pagka gabi, andun yung apoy. Sinasamahan sila ng Diyos. Iba na. Okay na kayo. Kunin nyo na yung lupang pangako nyo. At ito ang challenge na binigay sa kanila. Ang sabi po sa talata, God gave a challenge. Pansabi po sa Number, chapter 13, verse 2, sabi ng Diyos kay Moises,
Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo silang upang manmanan ang Kanaan. Ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Pansinin niyo, sa buong lahi ng Israel, sabi ng Panginoon Diyos, pumili ka sa bawat angkan ng isang leader na sa bawat isa at kausapin mo at ibibigay ko sa kanila ang kanilang lupain at magsusugo ng tiktik o sabihin natin mamanmanan yung Kanaan. Sa 12 sila, 12 tao ang pupunta sa lupang Kanaan. At yan po ang challenge. Maglalakbay sila, yung paglalakbayan nila, hindi nila alam yung dadaanan, kung pupuntahan nila, kung ano. At yan ang buhay talaga ng pananampalataya. Once na maging Kristiyano tayo, blanco tayo talaga. Paano tayo magsisimula? Pinalaya ka na ng Diyos tayo, sabi natin, sa pagkaalipin sa kasalanan. Tatahakin natin yung bagong buhay. At yan ang challenge sa buhay ng isang taong nagsasabing siya sa Diyos. Paghingi niya ng tawad sa Diyos, pinatawad na siya, at sinabi niya ang Panginoon Diyos, ang kanyang magiging hari, at sisimulan mo sa bagong buhay. At yan ang hamon ng buhay. Habang tayo naglalakbay sa buhay na ito, dalawang bagay ang challenge sa atin. Habang namumuhay tayo dito, sabihin natin, anong una nakapulob dun sa challenge na ito? Habang nandito tayo sa mundo, dapat hindi nawawala yung faith natin in every seconds ng ating buhay. Ang sabi po sa Numbers 14, verse 11, "The Lord said to Moses, how long will these people treat me with contempt? How long they will refuse to believe in me, in spite of all signs I have formed among them." Pansinin mo, nagalit ang Diyos sa bansang Israel dun sa sabihin natin yung tik-tik o yung pinagmanman niya. Nag-report si Caleb at si Joshua ng magandang ani, pero ang report nung 10 hindi maganda. Sabi ng ang kanila tataas ng pader. Hindi pwedeng gibain basta-basta. Ang mga tao doon, mga higante. Kung lulusap tayo, para lang tayong tipaklong. Natitirisin. Ganong katindi. Hindi nakita ng Diyos sa kanila yung pananampalataya. Sa lakbay sa pupuntahan natin, sa harapan ng Diyos, sa pinangako ng Diyos sa atin, na pagpapala, kailangan nating manampalataya sa buhay na ito. In any situation, kailangan natin yung faith. At ganito yung kalagayan ng bansang Israel. O, pansinin natin ngayon, sa pandemic na ito, maraming Kristiyano, punong-puno ng takot. Ito nga bansang Israel sa paglalakbay nila, nakarating sila sa lupang pangako, hindi sila napahamak Ganon din sa paglalakbay natin dito sa mundong ito. Kailangan natin, habang nandito, ay yung pananampalataya. Nakakalungkot, yung 10 spy, failure sila pagdating sa faith. Bigo sila sa harap ng Diyos. Kahit sabihin pa, niligtas sila ng Diyos, kasama sila lahi, at maraming Kristiyano ngayon, failure ang faith. Failure. Nakakalungkot. Tinubos ka ng Diyos. Nandiyan ka na sa lakbayin. Exercise mo yung faith mo araw-araw. Ipahayag mo yung pananampalataya mo sa Diyos, hindi sa tao. At ganyan ang nakita ng Diyos sa bansang Israel. Sabi, tinanong ni Yahweh kay Moses, hanggang kailan ako hahamakin ng mga taong ito? Kailan pa sila maniniwala sa akin samantalang nasaksihan naman nilang lahat ng mga himalang ginawa ko para sa kanila? O di ba himala yung patawarin tayo ng Diyos sa grabing kasalanang nagawa natin? Hindi alam ng iba, pero Diyos lang nakakaalam. Nilinis lahat ng Diyos yan. Habang naglalakbay tayo, life is a challenge to overcome the situation of this world
in every seconds, must see o kailangang makita sa atin yung pananampalataya, makita ng Diyos. Pansinin yung karanasan ng mga Hudyong ito. Pagdating doon, nakita yung malalaki. O ito lang sa ating bansa, sa mundong ito eh. Nakita yung pandemic na yan, nakakamatay. Temporary naman tayong lahat dito eh. Meron bang hindi mamamatay sa mundo? Sobrang takot. Pero si Caleb, si Joshua at si Caleb, iba. Ang sabi pong ganun dito sa number 14, chapter 14, verse 9. Huwag lamang kayong maghihimaksik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag kayong matatakot sa mga taga-roon. Madali silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapi niya na ang kanilang mga Diyos. Kaya huwag kayong matakot. Pansinin sinabi ni Joshua at ni Caleb sa verse 24. Ito sa verse 9, ang nagsabi niya si Joshua pagdating sa verse 24. Ngunit si Caleb na aking lingkod ay naiba sa kanila. Sumunod siya sa akin ng buong katapatan. Kaya makakapasok siya sa lupaing iyon, pati ang kanyang angkan. O di ba napakaganda? Yung katangian to sa buhay ng mundo, kailangan yung sa paglalakbay sa buhay na ito, sa gitna ng pandemic, in every second, sa bawat segundo ng ating buhay, hayag ang pananampalataya natin sa Diyos. Sabi ni Haring Solomon sa Kawikaan, chapter 28, sabi, taong tapat ay mananagana ng pagpapala. Hindi sinasabing masipag, matalino. Hindi. Maging tapat lang tayo sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, ang taong tapat mananagana sa pagpapala. O di ba mapansin natin? Totoo po yan. Kaya tayo nagkakaroon ng lahat ng kailangan natin dahil sa Diyos. Kung magiging tapat pa tayo, hindi lang magkakaroon sagana ang pagpapala. Paano gagawin natin? Ang sabi sa Hebreo chapter 12 sa verse 2, ituon natin ating paningin kay Jesus na pinagmumulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, sa paglalakbay natin sa mundong ito, sa journey ng ating buhay, i-focus natin yung buhay natin sa Diyos, sa Panginoon Kristo. Siyang nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang sabi po ng Biblia, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiate and perfect of our faith. Siya ang nagpapaayos at nag-aayos ng ating pananampalataya pagka nakapokus tayo kay Jesus. Kaya yun ang unang mahalaga. Faith. Ayan ang challenge dito sa buhay. Ang pangalawa, courage. Sabing ganun sa Numbers chapter 13 verse 30. Subalit pinatahimik ni Caleb ang taong bayan. Nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat magaksaya ng panahon. Lusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Pansinin niyo yung courage ni Caleb, sa mga kasamahan, sa simbahan, o sa mga Kristiyano. Meron kayang mga nananampalataya, mahusay mag-encourage? Hindi dapat tayo ganito. Magpatuloy tayo. Ang katwiran iba, paano ako mabubuhay kung di ako magtatrabaho o maghanap buhay? Mali ang termino pag sinabing paano ako mabubuhay kung di ako maghanap buhay. Kung gusto mo maghanap ng buhay sa Diyos, kung gusto mo magkaroon ng kita, magtrabaho ka. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka pagpapalain ng Diyos, magka nakita yung courage sa buhay mo, yung tatag ng loob sa buhay natin. Ibig sabihin, sa travel, sa hamon ng buhay, faith, din yung tatag. Katulad ng bansang Israel sa kanilang paglalakbay. Ang dadaanan nila, disyerto eh. Marami silang makikita. Ganon din sa paglalakbay sa buhay, marami din tayong dadaan ng disyerto sa buhay. Ang kailangan natin tatag. Ano ba yung disyerto?
problema sa trabaho, sa kabuhayan. Minsan may mga taong binabaksa ka pa. At pagdating sa trabaho, meron pang persecution. Yan ang talagang buhay na nilalakbayan natin sa mundong ito. At ito ang challenge ng buhay sa atin lahat. At ito ang hamon ng buhay sa bawat sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo sa unang Korinto, chapter 16, verse 13, maging handa kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya, maging matapang kayo, at magpakatibay. At yan ang dapat, yung tatag. May pananampalataya, may courage, mayroon tatag, lakas ng loob. At naniniwala ko, yung goal na binigay sa atin ng Diyos, ma-attain natin sa biyaya ng Diyos. Ang sabi po ng Hebreo chapter 3 sa verse 6, subalit si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambayan, kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. Ibig sabihin, kung nakapokus tayo sa Panginoon sa Kristo, siyang namamahala sa atin, kaya niya tayong bigyan talaga ayon sa kailangan. Siyang matibay na pag-asa sa ating buhay. So, life journey must have faith in God and courage for God's glory. Ang hamon ng buhay sa paglalakbay, kailangan ng pananampalataya at tatag sa ikararangal ng Diyos. Ikalawa po, life with a purpose. Sa paglalakbay sa buhay na ito, kailangan may layunin. Hindi po pwedeng walang layunin ng buhay. Hindi pwedeng trabaho ka lang ng trabaho, lakad ka lang ng lakad. Sa edad mo, meron ka na bang na-attain? Sabi ko nga, salamat sa Diyos. Kung hindi niya ako nasumpungan, baka magulo pa rin ang buhay ko. Pero salamat sa Diyos. Ay baka wala rin kinabukasan ng mga anak ko kung di ako natagpuan ng Diyos. Kasi pagka walang purpose ang buhay, number 1 po, magulo ang buhay. Sige-sige lang eh. Gasta rito, gasta ron. Pansinin niyo magandang sweldo pero walang naipon. O walang na-accomplish sa buhay. Malalaking sweldo pero accomplishment. Pero tandaan natin, a life journey is a life with purpose. Ang sabi po dun sa Number chapter 13 sa verse 2, sabi, isugo mo sila upang manmanan ang Kanaan, ang lupaing bibigay ko sa inyo. Ang pagtupad sa layunin sa buhay, dapat talagang nakatuon dun sa layunin ng Diyos. Sabi, isugo mo sila. Manmanan, binigyan kaagad sila ng Diyos kung paano, kung ano yung gagawin nila. Ang pagtupad sa layunin sa buhay, dapat po ituon natin ang paningin sa layunin. Focus tayo sa layunin, hindi kung saan nakatuon. Kaya ang umuusad o ang simbahan, marami sa mga kapatiran hindi kasama sa sabihin natin sa purpose and goal. Basta pasok lang ng pasok sa simbahan, oo lang ng oo. Pero hindi kasali. Pagka hindi ka kasali dyan, hindi unlad ang iglesia, hindi ka rin uunlad. Kasi hindi ka kasali sa kaharian ng Diyos Oo, hindi ka maubusan. Meron kang kakanin araw-araw, meron kang gagasusin. Pero yung growth, sabihin mo maging excellent yung buhay, kailangan doon sa purpose ng God sa buhay mo. At yan ay isang maganda na makita natin. Ano yung purpose sa buhay natin? Dapat to acknowledge God's everywhere sa buhay natin ito. Dapat makilala ng tao sa mundo ang Diyos sa buhay natin. Sa bawat sa atin. Kung bakit. Pansinin niyo po, ang sabi po dyan sa Romans chapter 9 sa verse 17. Sapagkat ayon sa kasulatan ay sinabi niya, sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari
upang sa pamagitan mo'y maipakita ko ang aking kapangyarihan, maipahayag ang aking pangalan sa buong mundo. Sa Romans chapter 9 po binanggit ito. Pero yan po ay nakasulat sa Exodus chapter 9 sa verse 16. Pag binasa niyo po yung Exodus chapter 9 verse 16, ito rin po yung nakasulat. Ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo ay maipakita kong aking kapangyarihan, maihayag ang aking pangalan sa buong mundo. Ganito lang po natin purpose. Kung bakit ka nandyan sa opisina mo, kung bakit nandyan ka sa trabaho mo, diyan ka ginawa ng Diyos para maipakita sa buhay mo ang kapangyarihan ng Diyos at mahayag sa buhay mo ang pangalan ng Diyos. Nasa opisina ka, sa pabrika, o ano man ang trabaho mo, ka. Para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. At makita ng mga taong kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At mahayag ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Sa opisina, o anong klaseng opisina meron ka. Yan, katulad ng binigay sa hari ng Ehipto. At ito rin ang magandang makita natin. Yan ang tinagubilin po ng Diyos sa hari ng Ehipto. Kung saan tayo nandyan, yan po ang layunin ng Diyos sa buhay natin lahat. Nakakalungkot. Andyan lang tayo, na-enjoy lang natin yan, pero yung purpose ng God, kung bakit tayo nilagay dyan, hindi nakikita. Makita sa atin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, at sa buhay natin mapaparangalan ng Diyos, ng bawat tao makakakita at makakarinig sa atin. At yan po ang life journey ng isang mananampalataya sa harap ng Diyos. Ang sabi po na Apostol Pablo sa Pilipos 2 verse 13, sapagkat ang Diyos ang kumikilo sa inyo upang inyong naisin, isagawa ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang kikilo sa buhay ng bawat sa ating, kaya kanilagay dyan. Ang kailangan mo lang mag-respond. Ang sabi po ni Pablo sa Efeso chapter 3 verse 11, ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layunin ito sa pamamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Nung namatay ang Panginoon sa Kristo, naalaman ng buong mundo na mayroon tagapagligtas. At sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo, dapat sa lahat ng nakapanigid sa atin, makilala ang Panginoon sa Kristo. At yan ang talagang life journey ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya. Magigising ang tao dahil sa iyo, sa buhay pananampalataya. Yan po ang una. Pangalawa po, dun sa pinag-uusapan po natin na life with a purpose. Siyempre, una para sa karangal, para makilala ang Diyos. Pangalawa, for our benefit. Subukan niyo po maglingkod kung hindi kayo pagpalain ng Diyos. Subukan niyo na talagang makita ang Diyos sa buhay niyo, yung kapangyarihan ng Diyos. At sa pamagitan niyo makilala ang Diyos, naniniwala po ako, mararanasan niyo yung biyaya ng Diyos, yung kagalakan, yung kasaganaan. Ang sabi po ni Jeremiah 29:11, kabisado ng marami ito. Kaya lang, kabisado lang. Hindi minemeditate. Ang sabi ho sa Tagalog sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ibig sabihin, may plano ang Diyos sa bawat sa atin. Ilalagay lang natin yung sarili natin sa plano ng Diyos. Mga planong ito, hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikakabuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Napakaganda sa Tagalog, ano? Ibig sabihin, yung plano ng Diyos para mahayag. Pagkakasama tayo sa plano ng Diyos, magdudulot ito ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Consistent yung blessing talaga. Ang pag-asa hanggat di mo nakikita pag-asa.
Pero pagka nakita mo na, hindi na pag-asa na yan. Literal na yan eh. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, nakikita yung plano ng Diyos sa buhay natin. God will bless us. God will bless you. Ang sabi po ni Pablo sa Efeso 3:13, kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapan tinitiis. Tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Pansinin niyo po yung sinabi ni Pablo sa ikararangal ng mga sumusunod. Ganon din po lahat. So, life is a journey with a purpose. Ipamuhay lang natin. Makilala ang Diyos sa buhay natin kung saan tayo nandoon. At makikita talaga. At naniniwala po ako, mararanasan natin ang kamay ng Diyos. Ang ikatlo po, maiksi na lang po ito. A life with direction. Ang sabi po, ito po yung binigay ng Diyos ang direction sa kanila. Oh. Dito po sa Numbers 13, verse 17, sabi, bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. Sa Negeb kayo dumaan, saka magtuloy sa kabarulan. Pansinin niyo, bago tumuloy ang ang mga espiya o mga tiktik o mga spy, binigyan sila ng direksyon ng Diyos kung saan sila dadaan. Ang Diyos naman nagbibigay ng direksyon kung paano tayo mamumuhay, kung anong gagawin natin. At naniniwala ko, yun ang kailangan natin lahat. Ang Biblia ay punong-puno ng direksyon na makakabuti sa atin lahat. At yan ang salita ng Diyos na makakatulong sa atin lahat. Binibigyan ng Diyos ng direksyon ng espiya, si Joshua at ang mga kasama niya sa kanilang pupuntahan. Ganon din tayo. Sa paglalakbay sa buhay nato, nagbibigay ang Diyos ng direksyon. Kaya nga sabi ng Diyos, kung ikaw ay sa kaliwa ka, kung sa kanan ka. Hindi pwedeng dalawa dadaanan. Hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Tandaan po natin, direction is a guide to life journey. Direction is a guidance to life journey. Ang involved po dito, sinulat ko po, dalawa lang. Dalawang bagay lang po kailangan natin. Una, ang involved po dito yung behavior, yung ugali. Hindi pwede yung, pansinin niyo kasi yung karanasan ng bansang Israel eh. Paano ba ugali nila? Hindi po pwede yung nakasanayan na. Kaya nga, nagbigay ng direksyon eh. Pansinin niyo yung Israel, nakasanayan nila sa Ehipto, ganito pagkakain, ganito, routine, ang buhay nila. Pero inalis sila ng Diyos. Ang problema sa bansang Israel, punong-puno ng reklamo. Kaya ang mga Kristiyano rin po ay hindi pwede yung reklamo. May direksyon binigay nga eh. Minsan ayaw natin sundin yung direksyon eh. At ito, ang isang napakahalaga sa buhay natin ito bilang lingkod ng Diyos. Ito ang direction talaga natin. Ito talaga yung journey natin. Dapat may direction. May guidance from God. At ito'y napakahalaga kung titignan po natin. Kaya nga po ang buhay Kristiyano, ang Israelite ay punong-puno ng murmuring, ng reklamo. Ang masakit nga doon, binigyan ng ensimada, nagreklamo. Nung magreklamo, naghanap ng karne, binigyan ng karne, nagreklamo pa rin. Hindi marunong kumilos mag-isa. Puro reklamo, ayaw kumilos. Kaya sa Kristiyano po, bawal ang tamad. Ulitin ko, sa Kristiyano, bawal ang tamad. Yung behavior o gawin, pag-uugali. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Ikalawang Tesalonica, chapter 3, verse 7. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo.
Ang sabi po sa verse 10, nang kami kasama pa ninyo, ito ang tinuro namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw magtrabaho. O si Pablo nagtrabaho bilang pastor, pero sabi huwag niyong pakanin. Ganyan din po ang pamamahala ni Moses. Lahat ng lalaki sa panahon niya, kinuha lahat, ginawan sundalo. At mayroong kanya-kanyang trabaho sila, kundi man sundalo. Bawal ang tamad talaga, basta lingkod ng Diyos. Ang problema dyan, behavior. Yan pong una. Pangalawa, yung perseverance. Pagtsatsaga. Kasama po sa buhay yan. Hindi po pwede na isang gawa mo, okay na. Minsan talaga, 10 ulit. Hanggang higit pa. Ganyan po ang buhay talaga. Iba madaling magalit eh. Ulitin ko po hindi lang po yung ang buhay Kristiyano, yung behavior, ang behavior ng marami ayaw magtrabaho, okay nagtrabaho, isang araw lang, o katulad ngayon sa pandemic, mayroong mga tao, ang trabaho nila 3 days a week, ayaw nila, gusto, pero iba, okay lang. Iba paano yung kakainin ng pamilya? Kaya nga ang tagubilin ng Bible maging tamad, hindi pwede sa Kristiyano. Ngayon kung masipag ka man, kailangan mo rin pagtsatsaga. Kung nagtatrabaho ka, isang baksak yan. Kaya nga sabi ni Pablo sa Romans chapter 5 sa verse 3 and 4, hindi lamang yan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan naman nagbubunga ng pag-asa. At yan ang katangian ni Joshua at ni Caleb. Yung pagtsatsaga. Magkaroon ka ng kasamang pasaway, 10, dadalawa lang sila. Pinagtsagaan nila yung 10. O mga kasama natin minsan, mga pasaway. Hina-hinay lang, talagang ganun. Iba-iba attitude ng tao Iba-iba ang behavior. Pero bilang tayo, mananampalataya, magtyaga pa rin tayo sa mga kasama natin. Iba-iba antas ng ating buhay. Iba-iba antas ng ating pananampalataya. Magtyaga tayo. At dapat tatagan natin yung loob natin. Alisin natin yung takot. Iba natatakot kaya ayaw man ayaw lumabas Kasi nga, hindi nila kaya magtyaga. Lalo yung trabaho mabigat. Ayaw na. Nag-uumpisa pa lang, ayaw na. Ganon din sa simbahan. Nag-uumpisa pa lang ng bigyan ng, hindi ko alam yan hindi pa nag-uumpisa. Bigyan mo ng assignment sa simbahan. Ayain mo sa ibang lugar na may pupunta. Nakakatawa nga Sa panahon mo ngayon, ayain mo sa misyon, ayain mo sa discipleship, lalo sa prayer meeting. Pero ayain mo manood ng concert, lumalabas ang pera. At yan ang pangunahin, hindi makita yung perseverance. Yung pagtsatsaga sa pera, sa hirap, sa kalagayan. Kasama po yan. Dahil yan po ang natin journey natin sa buhay. Kailangan yung perseverance, yung paglalakbay. Hindi madali talaga, pero naniniwala po ako sa samantala. Dahil ang binigay sa atin ng Diyos ay hindi yung espiritu ng kahinaan at takot Binigay ng Diyos, ang sabi po sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili, kasama po yan sa perseverance. Kaya mga kapatid, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya sa bawat isa po sa atin, ito ang life journey natin. At ito po yung isang magandang makita natin. Pagka ginawa natin ito, nasimula tayo dito, makikita natin yung pangako ng Diyos sa bansang Israel. Masaganang buhay, hindi po konti. At meron pong katatagan. So, ang ating pong paglalakbay sa buhay na ito ay isang hamon sabi na, kalakip yung ating pananampalataya sa Diyos. Sa layunin ng Diyos, sa layunin para sa buhay natin dito sa mundo, at sabihin po natin
makita po yung direksyon ng Diyos sa buhay natin, sa plano ng Diyos. Sa lahat ng tao, acknowledge ang Diyos at magbe-benefit ang buong mundo. Ang kailangan po natin, a total dependence to God para magawa po natin itong lahat sa biyaya ng Diyos. One thing we need to do, ang isang bagay na kailangan natin gawin lahat, a total surrender ourselves to God, totally, sa karangalan ng ating Diyos. Isang magandang umaga po. Ito po yung ating aral sa umagang ito. Sa bawat isa sa atin po ito, sa atin lahat. Simulan po natin yung hamon ng buhay. Simulan po natin yung layunin ng buhay ayon sa Diyos. At yung direksyon ng buhay. And God will do His part for us. Sa magandang umaga po at pagpalain po tayong lahat. Okay, simulan po nating isukong ating buhay sa Diyos at magawa natin ito. Ang journey of life. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, pinupuri kita, sinasamba kita at tinawalhati kita. Salamat sa aral na binigay mo po sa bawat sa amin. Ang dalangin po namin, pagyamanin mo po sa puso ng bawat isa sa amin, nakarinig at makakarinig pa ng aral na ito sa ikararangal ng iyong pangalan. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Pinagpala mo po ito sa buhay namin. At Ama, dalangin ko po sa iyo ang buong mundo. Ang dalangin po namin, iyo pong pagpalain, iparanas ang iyong himala ng pagpapagaling sa mga may sakit po ng coronavirus o COVID-19. At ingatan mo po ang buong mundo sa sakit na ito. At dalangin po namin ang mga lumilikha ng gamot, sangkapan mo sila ng karunungan, kaalaman at makahalikha ng tamang gamot dito po sa COVID-19 ito. Salamat, iingatan mo sila at pagpapalain. Pagpalain mo po ang bawat leader sa bawat mundo. Ipakita mo po sa kanila, paunawa ito po, Panginoon, ang bansang Pilipinas mula sa pangunguna po ng aming Pangulo, Presidente Duterte. Samahan mo siya, ang kanyang cabinet member, ang mga senator, congressman, governor, mayor hanggang sa barangay. Extend mo po ang iyong kapangyarihan sa kanila. Sangkapan mo sila, aming Diyos, ng karunungan na mula sa iyo. At matugon yung pangailangan po ng mamamayan ng bansang Pilipinas. Salamat. Pagpapalain mo po ang aming Pangulo. Gagawa ka po ng hakbang, karunungan para sa kanya. At bibigyan mo siya ng kalusugan. At ang bawat government officer, employed, Panginoon, ingatan mo po silang lahat. Ang lahat ng frontliner, maging pulis, sundalo, nurses, sa laboratories o maging sa bawat clinic o sa bawat maging security guard o maging sa lahat po ng lumalabas ng frontliner, ingatan mo po silang lahat sa anumang uri na aksidente, kasamaan o maging sa virus na ito, ingatan mo po silang lahat maranasan ng iyong pangangasiwa. Salamat, pinagpala mo po silang lahat at pagpapalain mo rin po, Panginoon, ang aking mga kapatid sa iglesia po ng IRM, ang buong Kristyanismo, pagpalain mo po lahat. At ang iglesia po ng IRM sa pangunguna po ng aming Bishop Nemi Martin, extend mo po sa kanya ang biyaya at pagpapala. Impart mo po sa kanya yung wisdom and knowledge na mula sa iyo. At patuloy mo po siyang bigyan ng kalusugan, kalakasan na mula sa iyo, Panginoon. At salamat, pagpapalain mo po rin ang buong Council of Elders, ang bawat DS, ang bawat mga leader, maging pastor, deaconess, mga missionary, Panginoon, at lahat ng mga leader sa bawat simbahan, pagpalain mo rin, O Diyos. Maging ang iglesia po ng Kaunlaran, IRM sa Caloocan. Ama, pagpalain mo po ang aking mga leader, ang aming mga kapatid at bawat leader sa iglesyang ito. Bigyan mo po sila ng lalim na paglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. Yung pag-unlad ng pananampalataya, pagmamalasakit sa iyong iglesia. Salamat po, O Diyos. Pagpapalain mo po silang lahat at iingatan sa sakit at karamdaman at pagkakatiwala mo po yung pangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po. Maraming salamat, pinagpala mo po kaming lahat. Sa iyo, O Diyos, ang papuri, pagsamba at pagwalhati. Sa pangalan mo po, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Amen.
Isang magandang umaga pong muli at nawa ang pagpapala ng Diyos sumagana ng bawat sa amin, sa bawat sa atin. Purihin po ang ating Diyos. Sa magandang umaga po.